Ang swerte mo nga naman sa asawa mo, Diego. Ang ganda-ganda nitong si Luna, puno ng karisma. Matalinong babae pa at mabait. Naku, wag na wag ka talagang maglolo ko. Sayang lang kung papakawalan mo ang ganitong klase ng babae. Nangingiting sabi ng isa sa mga bisita ni Luna at Diego ng araw na yon. Katatapos lang ng kasal ni Luna at Diego. Pagkatapos ng 2 taong relasyon, napagpasyahan nilang itali ang isa't isa sa pamamagitan ng kasal. Masaya si Luna at Diego, lalo na dahil marami silang plano sa buhay. Lalo na si Luna, na ngayon ay siyang nagmamay-ari ng kumpanya ng pamilya nila, pagkatapos yung ipamana sa kanya ng kanyang lolo at lola. Hindi ko talaga lolokohin ang asawa ko. Aba, saan pa ba ako makakahanap ng tulad ng babaeng mahal ko? Sagot ni Diego at hinagkan pa si Luna sa kanyang noo. Bolero ka talaga, mahal? Malambing na sabi ni Luna at kinurot pa si Diego na siyang natawa lang. Sobrang saya tignan ng dalawa. Mapapansin ang kislap ng kanilang mga mata habang tumitingin sa isa't isa. Gusto ko ng maraming apo, iho, okay? Wala nang mama at dad ni Luna. Kaya kaming dalawa na lang ang titingin sa mga magiging apo nila. Kahit 5 lang, sapat na. Lola, ano ba? Ano 5 apo ang pinagsasabi mo? Baka mawasak ako niyan. Natatawang saway ni Luna sa lola niya na nagsalita. Tama ang lola mo, apo. Aba, kung magkakaroon naman kami ng apo, dapat lang yung masasatisfy kami. Kung kailangan nyo ng tulong sa pangalan at pag-aalaga, ay nandito lang kami ng lola mo para tumulong. Kaya mag-anak lang kayo ng mag-anak, kami nang bahala. At kumindat pa ang lolo ni Luna na lalo niyang ikinatawa. Kahit si Diego, natawa sa 2 matanda. Huwag po kayong mag-alala, bibigyan ko po kayo ng maraming apo. Ano ka ba, mahal? Huwag ka magpapautukin na lola at lolo, saka ano yan? Taon-taon mo akong gagapangin, ganon? Agara namang hinapit ni Diego si Luna, papalapit para bumulong dito. Matitigaw ako sa taon-taon, mahal ko. Pwede bang linggo-linggo na lang? Mabilis na mula ang buong pisngin ni Luna dahil sa naging tanong ni Diego. Kaagad na hinampas ni Luna ang asawa habang malawak ang ngiti sa labi. Nakakahiya ka. Ano ka ba? Tura ni Luna. Ngunit nangingiti lamang siyang tinitigan ni Diego. Kahit sinong tumingin sa dalawa, maiinggit ng sobra. Lalo na dahil kitang-kita kung gaano komportable ang dalawa sa isa't isa. Sa tingin ng lahat ng naroon, wala nang sisira pa sa pagmamahalan ni Luna at Diego. Ganon din ang iniisip ni Luna na siyang unang nagkagusto kay Diego. Hala, totoo ma'am? Kayo ang nag-first move kay sir noon? Tuwang-tuwa na tanong ng katulong ni Luna na si Jelay. Nasa kusina si Luna at nagpapatulong sa mga bago niyang katulong na sina Jelay at Laura sa pagluluto ng pagkain para kay Diego na nung mga oras na natutulog pa. 1 linggo ng kasal si Luna at Diego at payapa naman ang buhay mag-asawa. Oo, aba, ang snob kaya ng asawa ko nun. Alam mo ba, tinitilian yan kada dadaan sa hallway. Basketball player pa, kaya halos lahat mabaliw sa kanya. Isa lang ako sa mga humahangas sa kanya nun. Pagkatapos, pinili ko lakas na ng loob ko. Gumawa ako love letter, binigay ko sa kanya. Hindi ko nga inaasahan na sasagutin niya ang love letter ko eh. Hanggang sa tinanong ko siya kung pwede ko siyang ligawan. Yan nga lang, tinawanan ako. Akala ko nga hindi papayag, yun pala. Gusto niya na siyang manligaw sa akin. Matagal na rin daw pala niya ako napapansin. At nagkalakas loob lang din daw siya nung nag-first move ako. Mahabang kwento ni Luna at may ngiti sa kanyang labi. Ganun pala ang gagawin kung gusto makapag-asawa ng kasing gwapo ni sir? Mag-first move lang? Humahagikik pa si Jelay at nasapu pa ang kanyang bibig. Naku Jelay, kung ganyan ka lang din sana ka-hyper sa trabaho, aba naman, nakabasag ka na ng baso kaninang umaga habang naguhugas. Saway ni Laura sa kasama niya. Agad na sumimangot si Jelay, kaya napangiti lang si Luna.
Naiintindihan niya naman si Jelay dahil hindi ito sanay sa gawaing bahay. Ngunit gusto naman itong matuto. Kaya tinanggap ni Luna at Diego nung nag-apply ito bilang katulong nila. Hayaan mo na, Laura. Bago lang kasi si Jelay. Kapag nagtagal din yan, matututo din siya. Saka hindi naman mamahalin ng mga basong nababasag niya kaya ayos lang. Puno ng pangunawang sabi ni Luna. Thank you, Ma'am Luna. Anghel ka po talaga, Ma'am. Natutuwang sabi ni Jelay. Basta maging masipag ka lang at willing na matuto. Wala kang magiging problema sa akin basta makita ko lang yung progress sa'yo. Saka hindi naman mainitin ang ulo ng asawa ko. Naiintindihan ka rin niya kaya walang problema. Basta practice to ng practice. Marahang sabi ni Luna kay Jelay na masaya namang tumangutango. Promise po, Ma'am. Naggagalingan ko po. Hindi ko po bibiguin si Sir. Kayo po mag-asawa. Nakangiti pa rin sabi ni Jelay. Hindi napansin ni Luna ang pagkatigil ni Jelay sa sinabi nito. Kung paano mas importante dito ang tingin ni Diego sa kanya kaysa sa tingin ng mag-asawa sa kanya. Walang kaalam-alam si Luna na noong oras na yon, nag-alaga na siya ng ahas sa mismong bakuran niya. Pupuntahan ko lang ang asawa ko, ihanda niyo na ang mesa, okay? Masayang sabi ni Luna kina Jelay at Laura. Masusunod, Ma'am. Kahit magtagal ka po ron, walang magiging problema. Sagot ni Laura. Palihim na tumalim ang tingin ni Jelay kay Laura. Ngunit nang humarap si Jelay kay Luna, matamis na matamis ang kanyang ngiti sa labi. Hindi makikitaan ang pagiging ahas ang maamo nitong muka. Sige po, Ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Pagkababa niyo, handa na po lahat. Sagot ni Jelay. 5 years later, kailan ba ako magkakaroon ng inaanak, ha, girl? 5 taon ang delayed yung inaanak ko. Ano ba naman yan? Anong silbi ng pagiging rich tita ko kung hindi ko magagamit? Angil ni Roxanne, ang best friend ni Luna na nakilala niya 4 years ago sa isang cruise ship. Nagbakasyon kasi sina Luna at Diego sa isang cruise ship at doon minsang nakilala ni Luna si Roxanne na lasing dahil hiniwalayan nito ng long-time boyfriend nito. Nag-click ang dalawa kaya hindi na mapaghiwalay pagkatapos ng tagpong yun. Anong rich tita? Wala kang ang pamangkin. Natatawang sabi ni Luna na siyang ikinasimangot ni Roxanne. Yun na nga, girl eh. Ulila ako kaya wala akong pamilya. Mayaman nga pero wala akong pamangkin. Kaya nga mag-anak na kayo ni Diego, di ba? Wala na ang lolo't lola mo. Yun pa naman ang pangarap nila nun. Kahit nung huling hininga nila, pinaalala pa nila sa yun tungkol sa mga magiging apo nila. Tura ni Roxanne na gustong-gusto nang magkaroon ng inaanak. Napabuntong hininga si Luna nang maalala ang kanyang lolo't lola. Namayapa ng mga ito, 3 taon ang nakakalipas dahil sa sobrang katandaan. Ang unang nawala ay ang lola ni Luna. Sumunod naman ang kanyang lolo. Oo na. Sinabi ko naman na kay Diego na gusto ko magkaanak. Pero hindi ko alam. Wala pa rin eh. Sinusubukan ko nga siyang kausapin nitong mga nakaraang araw kaso palagi siyang busy. Alam mo naman at siyang director of sales ng company ko. Pero huwag kang mag-alala, okay? Kapag natapos na namin ang trabaho namin this week, sasabihan ko siya tungkol sa bagay niyan. Ayain ko mag-Japan. Baka ron makabuo kami ng first baby namin. Ngiti-ngiti, nasabi ni Luna. Sabi mo yan, ha? Saka wag lang isa, girl. Gawin mong 5 para super ingay ng mansyon nyo. Kahit ako na lang bahalang mag-alaga ng iba, paminsan-minsan. Walang problema. Gagampanan ko ng maayos ang pagiging rich tita ko. Napahalakhak naman si Luna sa sinabi ng kaibigan. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Sabi ko naman kasi sa'yo maghanap ka na mapapangasawa mo, di ba? Ako pa talaga yung minamadali mo, may matres ka din naman. Naiiling na saad ni Luna. Saka na yung akin, ikaw muna kasi excited nga ako maging rich tita. Saka na ang pagiging rich mama kapag natupad ko na yung pangarap ko na yan. Bibong sagot ni Roxanne. Nang matapos si Roxanne at Luna sa pag-uusap, agad nagpaalam ang dalawa sa isa't isa dahil kinakailangan na ring umuwi ni Luna. Plano kasi ni Luna na sorpresahin si Diego
dahil ang alam ni Diego ay nasa Palawan siya para sa isang business trip at sa susunod na linggo pa uuwi, ngunit nagsinungaling lang si Luna para sorpresahin ang kanyang asawa. I'll prepare some candlelit dinner for the both of us. Matagal-tagal na rin simula na makapag-romantic dinner kami. Paniguradong matutuwa si Diego nito. Baka nga ngayon pa mabuo yung panganay namin eh. Excited na sabi ni Luna sa kanyang sarili. Ang alam ni Luna nasa kumpanya pa si Diego, kaya kaagad siyang dumiretso sa mansyon nila. Balak ni Luna na magpatulong kina Laura at Jelay na ihanda ang candlelit dinner, ngunit pagdating niya doon, walang bumungad sa kanya ng mga katulong kahit isa. Umuwi pa sila? Siguro binigyan ni Diego ng off dahil wala ako dito. Sweet talaga na asawa ko. Kaya talaga ako nahulog ng sobra sa kanya dahil sa ganong pag-uugali eh. Hindi talaga ako nagkamali ng lalaking napili sa buhay. Nangingiting sabi ni Luna at pinili na lamang na umakyat papunta sa kwarto nila ng asawa niya. Ngunit malayo pa lang si Luna, may narinig na siyang ungol mula sa kwarto nila. Ang ngiti sa labi ni Luna biglang nabura, kasabay ng pagdaga ng kaba sa kanyang dibdib. It's probably not my husband. Hindi magagawa sa akin to ni Diego. Alam niya kung gaano ko siya kamahal at alam ko na mahal niya ako. Si Diego yon, asawa ko. He will never betray me. Tura ni Luna at tumangu-tangu pa para kumbinsihin ang kanyang sarili. Binilisan ni Luna ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa bukas na kwarto nila ni Diego. Mula sa kinatatayuan ni Luna, kitang-kita niya kung paano binabayo ni Diego ang babaeng kasama nito. At hindi lang yun, dahil kilala ni Luna kung sino ang babaeng kasama nito. Jelay! Hindi makapaniwalang bulong ni Luna sa kanyang sarili sa nanginginig na boses. Kaagad na tumalikod si Luna, ni hindi na lumingon pa pabalik habang patuloy ang daloy ng luha sa kanyang pisngi. Anong mali sa akin? Ba't nila ginawa sa akin to? Anong ginawa ko para gawin nila sa akin to? Para saktan nila? Iyak ni Luna. Mga walang ya! At talagang ginawa pa nila sa mismong kwarto nyo? Sa mismong mansyon nyo? Galit na sigaw ni Roxanne. Si Roxanne kaagad ang tinawagan ni Luna pagkatapos ng nalaman niya. Hindi kayang kimkimin ni Luna ang lahat dahil sobrang sakit na ng kanyang dibdib. Bakit ba ako, Rox? Masama pa ugali ko? Nangaaway ba ako bigla? Selfish ba ako na tao? May kulang ba sa akin? Wala, girl. Walang kulang sa'yo, okay? Huwag mong questionin ang sarili mo dahil walang mali sa'yo. Maganda ka, mabait, matalino, mayaman, selfless ka din. Kahit kailan wala kang ginawa na kahit ano para bigyan ng rason ng gagong Diego na yun na magloko sa'yo. Putol ni Roxanne kay Luna at hinawakan pa magkabilang balikat ng kaibigan. Then bakit? Bakit niya ako niloko? Ba't nila ginawa sa akin to? Ba't sa lahat ng pwede nilang gawin ito pa? Yung tanong taong pinagkakatiwalaan ko niloko ako. Hindi na napigilan ni Luna ang mapahagulhol ng sobra. Napuno ng galit ang sistema ni Roxanne, ngunit wala siyang magawa. Na kahit ano, kundi yakapin ang kaibigan at samahan ito sa paglalasing. Akala ni Roxanne iiyak lang ng buong linggo si Luna, ngunit kinabukasan, mas maaga pang nagising si Luna kesa sa kanya. Wow, ikaw naghanda nito? Hindi makapaniwalang tanong ni Roxanne sa kaibigan na nakaupo na. Sino pa ba? May iba ba tayong kasama rito sa kondo mo? Pamimiloso po ni Luna kay Roxanne na nalaglagan pa nga. Galing ginaganyan-ganyan mo na ako. Kundi ka lang broken-hearted eh. Nakasimangot na maktol ni Roxanne, dahilan para mapangiti si Luna. Salamat, Rox. Hindi mo ako iniwanan kagabi. Kahit paniguradong naiingayan ka na sa akin. Hindi ko lang din talaga matanggap na nagawa nila sa akin ang bagay na yun. Ni hindi ko napansin, kahit na magkakasama lang kaming tatlo sa iisang bubong. Kung hindi ako dumating kahapon, hindi ko malalaman na ilang taon na pala akong niloloko. Pero tapos na lahat, nagawa na nila. At wala akong balak na magbukbok lang sa gilid. Sila ang may kasalanan sa akin. Sila ang nanloko. Kaya ba't ko kailangang questionin ang sarili ko, ha? Gayong hindi naman ako may ginawang mali. Sila ang nagtraidor sa akin. Kaya ipapakita ko sa kanila
ang magiging kalalabasan ng pananakit at panloloko sa akin. Ganyan dapat. Dapat kagabi pa lang, yan na kagad inisip mo. Pero kung sa bagay, naiintindihan ko rin naman. Kahit ako paniguradong iiyak kung gano'n ang gagawin sa akin na magiging asawa ko. Pero hindi ako matatahimik at magpapaapi. Hindi ako lumaki para magpaapi sa iba. Ako dapat ang nang-aapi. Ismid ni Roxanne. Tama ka. Ako dapat ang nang-aapi. I realized that I was such a fool to believe the two of them. Kaya pala panay tanong sa akin si Jelay tungkol kay Diego. Dahil binabalak na pala niya akong ahasin at ang bobong asawa ko nagpaakit din. Kaya bibigyan ko sila ng malaking sorpresa. Pahihirapan ko ng sobrang babaeng yon nang matanto niya ng maling tao ang kinalaban niya. And when those two finally meet their greatest downfall, in my hands, saka ko hihiwalayan si Diego. Babawiin ko sa kanya lahat ng meron siya. Dahil ako naman ang nagbigay nun. Tignan natin kung magiging masaya pa sila pagkatapos ng gagawin ko. Determinado si Luna sa gagawin niya. Simple lang naman. Magmamaang-maangan siya sa lahat ng nangyari at papaikutin niya mga ito sa loob ng palad niya. Habang dahan-dahan na tinatanggal kina Diego at Jelay ang mga bagay na meron ng mga ito. At kahit lumuha pa ng dugo ang mga taong nanakit kay Luna, hinding-hindi siya magpapakita ng awa. Akala ko talaga mabait ka nun Naku, sabi ko na nga ba, may rason kaya bakit tayo naging magkaibigan. Natatawang tura ni Roxanne pagkatapos makita kung gaano kagalit si Luna. Ano namang inaasahan mo? Napapatawarin ko lang sila ng basta-basta? Nahahayaan ko silang mabuhay na parang wala silang ginawa sa akin? No way, Rox. Buhay ko ang sinira nila. Nakulong ako sa kasal na ito na 5 taon na hindi ko man lang nalalaman na may ginagawa na pala silang kababalaghan sa likod ko. Kahit ang pangarap ng lola at lolo ko na magkaapo hindi nangyari dahil iba na pala ang gustong buntisin ang gago kong asawa. Ni hindi ko alam na habang pinoproblema ko ang kagustuhan ko magkaanak, ayun siya, nagtatampisaw sa ibang ilog. Puno ng galit na sabi ni Luna, ngunit sinusubukang panatilihin ang kalmadong boses. Kahit sobrang kalmado, kitang-kita sa kanyang mga mata ang puot. Okay, gawin mo kung ano gusto mo gawin. Susuportahan kita. At kung kailangan mo ng tulong, handa akong gawin kahit na ano, kahit pa maglibing ng tao. May pagbibiro sa boses na sabi ni Roxanne, kahit seryoso naman talaga ito. Don't worry, Rox. Hindi mo kailangan maglibing. Dahil sisiguraduhin ko na mapapahiya ng sobrang dalawang yon na kahit ang tumingin na makihalubilos sa iba, hindi na nila magagawa pa. Pinalaki talaga kita ng tama. Ganyan nga. Ilabas mo ang sungay mo, girl. Tignan natin kung hanggang saan nila kayang panindigan ang pagiging makapal ng pagmumukha nila. Sagot ni Roxanne. Pagkatapos nilang kumain, kaagad na umalis si Luna. Nagpunta siya ng airport para maisagawa ang kanyang plano. Nag-text siya na magpapasundo at imbis kay Diego, si Jelay ang pinasundo niya. Hindi naman tumanggi ang babae at kalaunan dumating ito. Akala ko sa susunod na linggo pa po kayo uuwi, ma'am. Nakangiting sabi ni Jelay kay Luna na siyang kaagad nagpaskil ng peking ngiti. Akala ko nga rin Kaso may dumapong peste sa pananim ko kaya napauwi ako bigla. Alam mo na ayaw ko may peste na lumalapit sa pagmamay-ari ko. Sagot ni Luna na hindi naman naintindihan ni Jelay. Nagawa pa nitong lumapit kay Luna lalo. Naku, ma'am. Kawawa nga yung tanim mo kapag may peste. Mauubusin kapag nagkataon. Buti na lang po umuwi kayo. Pero, pwede rin naman po i-text na lang sa akin. Pwede naman po ako nalang mag-alaga. Tura ni Jelay na bahagyang ikinatawa ni Luna. Huwag ka mag-alala, Jelay. Inaalagaan mo naman talaga ang pananim kong yon. At wala na rin akong paki kung lamunin ang pananim kong yon ng peste. Basta pareho kayo mawala sa harap ko pagdating ng huling kabanata. Nandidilim ang mukhang sabi ni Luna sa kanyang sarili. Nakauwi na ako Ako na lang bahala mag-alaga sa tanim na yon. Here, pakibuhat lahat. Pagod na kasi ako mula sa biyahe. Ang sakit na ng braso ko. Nag-iinarting sabi ni Luna at ibinigay kay Jelay lahat ng daladala niyang mga bags. Sinadya pa ni Luna na bumili ng kung ano-ano kanina para lang pahirapan ang ahas niyang katulong.
Miski si Roxanne tuwang-tuwa sa naisip niya. Lahat po ito? Gulat na tanong pa ni Jelay na nabigla sa sinabi ni Luna. Oo, saka wag mong iiwan dito ha. Buhatin mo lahat-lahat ng isahan kasi ayaw ko may maiwan. Huwag ka rin magpapatulong kasi baka iba ang gusto nilang gawin. Muntik kasi ako manakawan sa Palawan. Nagkunwari ba namang tutulong pero itinakbo yung isa sa mga bags ko. Buti na lang may tumulong sa akin kaya naibalik sa akin yung bag. Nakangusupang sabi ni Luna. Sige po ma'am, masusunod po. Nauutal na sagot ni Jelay na bakas sa mukha ang pagkabahala. Napangisi na lamang si Luna nang talikuran niya ito para mauna sa sasakyan. Nang makapasok sa sasakyan, tinitigan pa ni Luna si Jelay na pinagpapawisan sa lahat ng dinadala nito. Ganyan nga. Yan ang bagay sa mga ahas na tulad mo. But don't worry, level 1 pa lang yan. Marami ka pang dadanasin sa mga kamay ko. Kayong dalawa na manloloko kong asawa. What the hell? Hindi makapaniwala ang tura ni Luna pagkatapos makita ang reports galing sa sales department ng kanyang kumpanya. Pati na rin ang private ledger na patago niyang pinakuha. Grabe! Summa cum laude pa ata ang asawa mo sa pagiging makapalamukha, girl. Hindi makapaniwala ang sabi ni Roxanne habang tinititigan ng mga reports. Nakasaad lang naman doon kung gaano kakorap si Diego sa loob ng kumpanya ni Luna. May mga pera itong ninanakaw para sa pansarili nitong kasiyahan. Sapat na bilang ebidensya ang mga reports at private ledger para kasuhan ito. Kaya pala bumaba ang sales ko over the past 2 years. Hindi ko napansin na ganito ang nangyayari dahil pinagkatiwalaan ko siya. Kalauna, napahalakak si Luna ng sarkastika. Magaling, magaling. Niloko na nga ako, ninakawan pa ako ng pera. Sa mismong kumpanya ko pa. Kung saan ko siya nilagay dahil nagtiwala ako na magiging tapat siya sa tungkulin niya. Wow! They never fail to amaze me. Napasinghap naman si Roxanne. Nakaagad nakuha ang atensyon ni Luna. May resulta na ba? Tanong ni Luna na ang tinutukoy ay ang investigasyon tungkol sa kung saan napupunta ang mga perang ninanakaw ni Diego. Dahil mayaman na magkaibigan, hindi sila nahirapang mag-hire ng magaling na investigador. Nakuha pa kaagad nila ang sagot na kinakailangan nila. Hindi ka maniniwala sa bagay na to, girl. Hindi lang ito proof na summa cum laude ang gago mong asawa. Legend pa ata. Look! Sigaw ni Roxanne at ibinigay kay Luna ang phone niya para mabasa nito ang sinad na report ng investigador. Lahat ng perang ninanakaw ni Diego napupunta sa kanya. At hindi lang yun. Miski ang walang yamong kasambahay, may nakukuha na pera galing kay Diego. Nakapagpatayo pa to ng restaurant nang hindi mo nalalaman and she even has her own house. Tiga mo nang maayos kung paano siya magdamit kapag wala siya sa mansyon niyo para maging katulong. That Gucci and Prada brands? Wow! Patuloy na sabi ni Roxanne. Yun nga ang nabasa ni Luna sa report at may mga litrato pa ni Jelay at ng restaurant nito. Pati na rin ang lokasyon ng restaurant at bahay nito ay naroon. Napangisi na lamang si Luna sa sobrang galit na nararamdaman niya. Rox, ang sabi mo diba sasamahan mo ako sa kahit anong gagawin ko, diba? Oh, I like the sound of that. May binabala ka masama, no? Nangingiting tanong ni Roxanne at nangisla pa ang mata dahil sa kasiyahan. Ano pa nga ba? Pagdating sa mga taong yon, hindi kabutihan na may isip ko. Kung makukonsidera mang kabaitan ang gagawin kong pagwasak sa kanila, siguro nga ako na ang pinakamabait na tao sa lahat. Sagot ni Luna at napatayo. Now, are you ready to dine in? Dagdag na tanong ni Luna, kaya napanganga naman si Roxanne. Dahil magkaibigan, ay kaagad nabasa ni Roxanne kung anong iniisip ni Luna. Mabilis na tumangutango si Roxanne bilang pagsang-ayon. Okay, let's go. Let's destroy her. Excited na wika ni Roxanne at kumapit pa sa braso ni Luna. Hindi ba dangerous yan, girl? Baka magkabakterya ka. Nakangiwing sabi ni Roxanne habang tinitignan ang hawak ni Luna na cellophane na may lamang ipis.
Just focus on your job, Rox. Tandaan mo na pasta ang kukunin mo, okay? And order just anything. Lalo na, dahil ito na ang huling araw na makakapag-function ang restaurant na yon. We should at least give them some charity. Nakangiting sagot ni Luna. O ana, saka iyo ha. Talagang nanguha ka ng hair sa suklay ng bitch na yon. Bumalik pa talaga tayo sa mansyon nyo para lang dito. Kadire. Nakangiwi pa din na sabi ni Roxanne at umira pa. Kasali yun sa plano ko. Kung magpaplano lang din naman ako dapat kompleto at walang papalpak na kahit ano. I heard she's the cook here despite being the owner. Every Wednesday at Thursday lang ito nagbubukas dahil yun ang day off niya. Kaya bakit hindi natin siya bigyan ng bonggang sorpresa, di ba? Dagdag na tanong ni Luna. Kaya napatango naman si Roxanne na isa ring demonyita. Tama ka girl, ganyan nga. Pagsang-ayon pa ni Roxanne. Katulad ng napag-usapan, nag-order si Roxanne ng pasta at kung ano-anong klase ng pagkain. Ganon din si Luna na hindi man lang natatakot na may makakilala sa kanya. Ang gusto lang ni Luna ngayon, sirain ang buhay ni Jelay hanggang sa magmakaaway to. Wow! Ang bango! Tura ni Roxanne pagkatapos isa-isang dumating ang pagkain. Ang ganda ng restaurant nila pero walang CCTV? Ang cheap! Nang aasar pang sabi ni Roxanne bago hinalo ng patago ang buhok ni Jelay sa pasta na in-order ni Roxanne. Hindi na rin naman nila kakailanganin ng ganun simula ngayong araw na to. I'll make sure that this restaurant will get shut down. Kung hindi man dahil sa insidenteng to, edi gagawa ko ng panibagong plano. Masayang sabi ni Luna. Be the villain, girl. Hindi dapat ikaw nagpapaapi, no? Ikaw kaya ang bida. Tsaka, ayoko ng ganong role, yung aping-api na bida. You know, ayoko maging kawawa. Mas gusto ko nga nang aaway na ibang tao eh. Lalo na kung yung ibang tao ay ahas na walang ginawa kundi mag-traitor sa mga taong nag-alaga sa kanila. Sumang-ayon si Luna sa sinabi ni Roxanne at nag-cheers pang dalawa ng bottled water na daladala nila. Wala silang ininom o kinain na kahit ano mula sa in-order nila. Dahil hindi naman yun ang gusto nilang gawin. Wala sila sa lugar para maging mabait. Handa ka na bang simulan ng pelikula natin, Rox? Malambing na tanong ni Luna sa kaibigan. OMG, handang-handa na girl. Make it bloody worthwhile. Sagot ni Roxanne na umalpas ang ngisi sa labi. Ganon din si Luna. Bago dahan-dahang pinakawalan, ang kanina niya pang tinatago ng mga ipis sa cellophane na hawak niya. Oh my God! Ipis! Ipis OMG! May ipis dito! Malakas na sigaw ni Luna habang nagkanya-kanyang takbo ang mga ipis na pinakawalan niya. Miski ang ibang bisita sa restaurant na yon na nakakita sa ipis na pasigaw din. Ang iba, tumakbo pa palabas, habang ang iba tumuntong sa upuan kagaya ni Luna. Dahil sa gulong ginawa ni Luna, agad lumabas ang manager ng restaurant na yon at mga waiter para tumulong na patayin ang mga ipis. Ano bang restaurant to ha? Pagkain ang hinahanda nyo rito pero ang unhygienic ha? Paano kung magkaroon kami ng virus dahil sa mga ipis na yan? Sigaw ni Luna sa manager na namumutla ang muka. She's right. Pumunta ako dito dahil narinig ko maganda raw ang review ng pagkain at healthy daw at malinis. Pero ito maaabutan ko? Sang-ayon ng isa sa mga customer na namumula ang muka sa galit. Ma'am, kumalma po kayo. Nilinisan po talaga namin ang restaurant namin. Araw-araw ko kami nag-check dito. Dahil alam namin kung gaano ka-importante ang kalinisan habang nagluluto at kumakain. Then bakit may ipis ha? Kung totoong malinis itong restaurant nyo, wala sanang ipis na nagliliparan at nagsisigapan kanina. That only proves that your restaurant isn't clean. Giit na naman ang customer, dahilan para maputol, ang sasabihin ng namumutlang manager. At tignan nyo to, I wasn't gonna say anything sana kanina, dahil baka nagkamali lang ako, pero nung nagsilabasan ng mga ipis, sigurado na ako na hindi nga kayo malinis. Tignan nyo kung paano nahaluan ng buhok tong pasta ko. Malditang sabi ni Roxanne habang nakataas ang kilay. Nagsingha pa ng mga customer na nakarinig sa sinabi ni Roxanne. Kaagad chinek ng iba ang kinain nila. Ngunit kahit walang makita,
nasisira na ang tiwala nila sa restaurant na pinatayo ni Jelay. Ma'am, malinis ho magluto ang chef namin. Palagi ho siyang nagsusuot ng hairnet at apron, pati gloves. Baka ho nagkakamali lang kayo. Taranta na sabi ng manager dahil sa kaba at takot na nararamdaman nito. Sinasabi niyo bang naloloko ako? Excuse me lang Wala akong dahilan para manloko ng tao. I am a successful woman myself. Kaya wala akong dahilan para magsinungaling. Maski i-check pa natin ang buhok na yan for a DNA test with your chef na magkaalaman na. Ani Roxanne, kaya lalong namutla ang manager. Alam ng manager na malinis magluto si Jelay. Pero hindi niya alam kung ba't mas lalo siyang kinakabahan habang naririnig ang sinasabi ng mga customers sa kanya. Tama ang kaibigan ko. Tawagin niyo ang chef niyo at ang may-ari ng restaurant na to. Gusto namin makausap ang may-ari at ang chef. Gusto ko managot ang mga ito. Seryosong sabi ni Luna. Pero ma'am, anong problema? Mula sa kung saan, sumulpot si Jelay na may suot pang chef uniform. Kaagad na dumapo kay Jelay ang matatalim na tingin ng lahat na gumulat sa dalaga. Ikaw ba ang chef sa restaurant na to? Taas kilay na tanong ng isang customer. Yes po, ako nga. Ako rin ho may-ari ng restaurant na to. Sagot ni Jelay habang may ngiti pa sa kanyang labi. Ngunit ang ngiti sa labi ni Jelay nabura nang biglaang makita niya si Luna sa loob ng restaurant niya. Napeke ng singhap si Luna matapos makita si Jelay. Oh my God! Ikaw pala yung Jelay? Sa'yo ang restaurant na to? Gulat pang tanong ni Luna na muntik ikinatawa ni Roxanne. Alam ko masama ugali ko. Pero ngayon ko lang natanto na mas masama ugali ng isang to. I can never fake my reactions to people, pero kayang-kaya niyang gawin kahit paniguradong gustong-gusto niya ng manakal. Naaaliw na tura ni Roxanne sa kanyang sarili. Ma'am? Namumutla ang mukhang sambit ni Jelay. Magkakilala kayo? Tanong ng isa sa mga customer kay Luna, na kaagad tumango habang may matamis na ngiti sa labi. Yes! Isa siya sa mga maid ko sa mansyon. Day off niya ngayon. Hindi ko alam na dito pala siya pumupunta kapag day off niya. Kaagad nagbulungan ang lahat dahil sa sinabi ni Luna. Hindi maintindihan ng mga ito kung paano nakapagpatayo ang isang maid ng napakagarang restaurant. Lihim na napangisi si Luna dahil yun ang gusto niyang mangyari. Ang pagdudahan si Jelay ng lahat hanggang sa masira ang imahe nito sa mata ng mga tao. Jelay, ano kasi? Kanina nagkagulo dito sa restaurant dahil may mga ipis na nagsilabasan. Pati itong pagkain ng kaibigan ko may buhok. Kilala mo naman si Roxanne, di ba? Dinala ko siya sa mansyon kaya paniguradong kilala mo siya. Sinabihan pa kami ng manager mo na baka raw buhok ni Roxanne yung nahulog sa pasta. Malungkot na sabi ni Luna. Kilala mo ang kaibigan ko, Jelay. Wala namang rason si Roxanne para siraan ka. Kaya gusto sana namin ipacheck ang buhok mo kung magmamatch sa buhok dito. Para ma-make sure natin na wala kang kasalanan sa nangyari. Baka nga buhok na isa sa mga waiter mo ang napunta sa pasta. Sa paraan ding ito, malilinis ang pangalan ng restaurant mo. Dagdag na sabi ni Luna. What? Ba't hindi niyo sinabi sa akin na may ganitong reklamo na pala? Baling ni Jelay sa manager bago nilapitan ang pasta na tinutukoy ni Luna. May mga buhok nga ron. Bilang lang naman pero halata masyado dahil maitim at mahaba. Alam namin kasi ma'am na wala ka hong kasalanan sa nangyari. Kahit na, dapat sinabi niyo. Putol ni Jelay sa manager at inirapan to. Nang matanto ni Jelay na may nakatingin sa kanila, kaagad umamo ang mukha nito. Huwag po kayong mag-alala, I will take the test po. Maglalabas din po ako ng reports ko about the hygiene, check-up namin everyday, para po malinis ang pangalan ng restaurant namin sa inyo. Kung hihingi man ho kayo ng fund para sa pagkaing in-order nyo, pwede nyo hong kausapin ng manager ko. Kung gusto nyo ring manatili hanggang sa lumabas ang test, welcome rin po kayo para maupulan dito. Sa ngayon po, isasarado muna namin ang restaurant at sasama po ako kay Ma'am Luna at Ma'am Roxanne para po sa test. Pangako po na kahit kakilala ko si Ma'am Luna,
Hindi po namin kayo lolokohin sa magiging results. Mahabang paliwanag ni Jelay. Oh girl, hindi mo sila kailangan lokohin dahil sigurado ako na maiiyak ka sa lalabas na resulta. You will probably run to your lover then, you mistress. At kapag nangyari yun, hindi lang to restaurant mo ang kuguho dahil pati pagkatao mo sisirain ko tulad ng ipinangako ko nung araw na nalaman ko ang panlulokong ginawa niyo. Puno ng galit na saad ni Luna sa sarili. Ngunit, nanatili siyang nakangiti sa harap ng customer. Ganoon din si Jelay. Umiti ka lang ngayon, dahil pagkatapos ng araw na to, hindi ka na makakangiti pa. Baka nga lumuha ka pa ng dugo at nakaluhod sa harap ko. Ito na po ang results tulad na ipinangako ko, papakita ko po sa inyo. Nakasealed pa po ito dahil yun po ang napagkasundoan namin ni Ma'am Luna na gagawin para malaman ng lahat na hindi ito tampered results. Hindi rin ho namin kilala yung nag-test ng buhok galing sa pasa at buhok ko. Kaya po wala po kayong dapat ipag-alala. Kung may isip niyo man nakakuntsaba ko ang nag-test sa akin. Marahang sabi ni Jelay habang nasa harap ng lahat. Nagkatingin ng sina Luna at Roxanne. Si Roxanne natawa pa ng bahagya dahil nag-make face si Luna. Gaga ka talaga. Maganda ka nga ng panyo. Baka walang magbigay mamaya. Ipakita mo kung gaano ka kabait na legal na asawa. Nanunuyang sabi ni Roxanne sa kaibigan. Pwede naman, kung dugo ang iluluha niya. Saka ba't ko siya bibigyan ng panyo? Kung paiiyakin ko lang din naman siya ulit. Do you think my dear husband would love this? Paniguradong masisiraan siya ng bait dahil sa ginawa kong to. Nakangising sagot ni Luna sa mahinang boses. Kaya napahalakak naman ng tahimik si Roxanne sa isang tabi. Muling itinoon ng dalawa ang atensyon kung saan binubuksan na ni Jelay ang hawak nitong envelope. Nakangiti pa ito habang binabasa ang nakasulat hanggang sa biglaang tumabingi ang ngiti ng dalaga. Kaagad yung napansin ng lahat. Jelay, anong result? Hindi mo buhok yan tama? Nagkamali lang talaga kanina, di ba? At talagang dinagdagan pa ni Luna ng asin ang sugat ni Jelay na noong mga oras na yun ay tila nabingi na dahil sa gulat at kaba. Nabitawan ni Jelay ang results, kaya kaagad na kinuha yun ng isa sa mga customer na binasa rin na nakalagay. It was a match! Sa kanya nga buhok yun. Sa kanya ang buhok na nasa pasta. Sigaw ng customer. Natuluyang ikinaluhod ni Jelay sa sahig. Nanginginig ang labi nito. Ilang pagmumura at masasakit na salita ang ibinato ng mga customer kay Jelay na nakaluhod doon. Nagkagulo sa restaurant dahil sa nangyari. Habang si Luna, kalmado lamang na lumapit kay Jelay na nag-iisa lamang sa gitna ng restaurant. It was very fun to play with you. Nakangising sabi ni Luna, dahilan para mag-angat na nagtatakang tingin si Jelay sa kanya. Anong expression yan? What? Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa akin? Ilang taon mo na ba yung ginawa ha? 4? 3? 2? A year? So, masarap pa. Masarap ba ang asawa ko? At talagang sa mismong kama pa namin kayo gumagawa ng milagro. What a surprise, huh? Nanunuyang dagdag ni Luna sa mahinang boses. Sapat lang para si Jelay lang makarinig. You? Ikaw ang may gawa nito? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Jelay habang bakas sa boses ang takot. Sino pa nga ba? Akala mo siguro hindi ko malalaman, no? Akala mo na wala akong gagawin laban sa'yo? Na isa ako mahinang tao? Well, I'm gonna prove you wrong, bitch. Dahil totoong maling babae ang kinalaban mo. Namutla si Jelay sa sinabi ni Luna. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng narinig. Ang madalas na mabait na ekspresyon ni Luna kapag kausap si Jelay ay nag-iba. Madilim na madilim ang ekspresyon nito, kaya nanginig lalo ang labi ni Jelay sa sobrang takot na nararamdaman niya. Ma'am, sorry po. Sorry po talaga. Please po, huwag niyo gawin sa akin to. Huwag niyo po ako sirain ng ganito. Parang awa mo na, ma'am. Maawa po kayo sa akin. Nagmamakaawang tura ni Jelay at lumuhod na sa harap ni Luna. Wala nang mga tao sa restaurant dahil umalis na ang lahat pagkatapos nilang malaman ang tungkol sa results at pagkatapos nila makuha ang refund na gusto nila. Ang tanging naiwan ay si Roxanne at ang mga tauhan ni Jelay na nanlalaki ang mga mata pagkatapos makitang nakaluhod ang amo nila
Oh? Nagmamakaawa ka? No need. Nakakaawa ka naman talaga eh. Nakakalimutan mo na ba na hindi lang tayo nandito, Jelay? Gusto mo bang malaman nila kung gaano ka kawalang niya? Nakangising tanong ni Luna sa dalaga, kaya mas lalong nanginig ang kamay nito. Hag po, maawa po kayo. Linisin niyo po yung pangalan ko. Sana. Naisip mo yan? Noong panahong niloloko niyo ako. Wait, bakit hindi ka nalang lumapit sa asawa ko? Baka tulungan ka niya. Pero gusto ko lang din ipaalala, Jelay, na ako ang legal na asawa. Ako ang pinakasalan at hindi ikaw. Baka kasi biglaan kang iwanan sa ere. Taas kilay na sabi ni Luna, dahilan para maputol ang ibang sasabihin ni Jelay. Ay wait, ba't kaya hindi ka nalang umiyak? Umiyak ka. Yung sobrang lakas. Magmakaawa ka din. Yung maririnig ng mga taong nandito para malaman nilang nagsisisi ka talaga. Gusto mo talaga humingi ng tawad. Baka rin matanto ko na sincere ka at mapatawad kita. Nakagat ni Jelay ang labi niya. Sobra-sobra na ang hinihingi ni Luna sa kanya. Pero kung ito lang ang paraan para malinis ang pangalan niya, gagawin niya. Gagawin niya ang kahit na ano. Nagsimulang umiyak si Jelay. Sobrang lakas na iyak nito na mas lalong gumulat sa mga tauhan niya. Nanatiling nakaluhod si Jelay sa harap ni Luna na ngayon ay nakatayo. Tila tore ang tindig sa harap ni Jelay. Ma'am, kasalanan ko po lahat. Ako po yun ang akit sa asawa mo. Ako may gawa ng lahat. Gusto kong angkinin siya dahil nakikita ko kung gaano kanya kamahal. Naisip ko na baka kapag inakit ko siya, sa akin niya itoon yung atensyon niya. Na ako yung tatratuhan niya ng ganon. Gusto ko lang ho umangat kaya naging kabit ho ako ni Sir Diego, ma'am. Sorry po, parang awa niyo na. Puno ng pagsusumamong sabi ni Jelay, na kulang na lang ay hagka ng suot na heels ni Luna. Sobrang seryoso ng mukha ni Luna, habang nakatingin sa mukha ni Jelay na hilam ng luha. Namumula pa ang pisngi nito dahil sa pag-iyak. Hanggang sa biglaang humalakak si Luna, kaya nagtaka si Jelay. Ma'am, ang cheap mo naman? Tapos ipinilit ka niya sa akin? What the hell, ha? Puno ng pang-iinsultong tura ni Luna. Nalaglag pa ang panga ni Jelay sa narinig. Nang tumalikod si Luna, kaagad ng laki ang mga mata ni Jelay, kasabay ng pagyakap niya sa binti ni Luna upang pigilan ito sa paglalakad. Ma'am, huwag po kayo umalis. Linisin niyo muna yung pangalan ko, parang awa niyo na, ma'am. Sigaw ni Jelay ngunit malakas lang itong iwinaksi ni Luna. Nandidilim ang mga matang binalingan ulit ni Luna ng tingin si Jelay. Sino ka ba para pakinggan ko? Kabit ka lang ng asawa ko. Kaya anong karapatan mo hingin sa akin ang bagay na yan? Ginawa ko naman ho yung gusto niyo eh. Nagmakaawa ho ako. Umiyak na ho ako. Pinahiya ko na yung sarili ko sa lahat ng taong narito. Sinabi ko lang naman na baka, matanto ko at mapatawad kita. Pero wala eh. I just realized how cheap you are instead. Kaya ba't ko babawiin lahat ng ginawa ko? Wait, sa tingin mo ba ganun lang kadali ang lahat? Paano naman yung ginawa niyo sa akin? Babawiin mo lang din? Natigilan si Jelay. Wala akong panahon sa mga katulad mo, Jelay. Pero, may panahon na ako para pumatay ng ahas. Unfortunately, ikaw ang ahas na yon. So, congrats, I finally have time for you. Matamis ang ngiting sabi ni Luna at tinapik pa ang pisngi ni Jelay. Ihanda mo ang sarili mo, Jelay, okay? Babalikan kita. Kung akala mo tapos na ang lahat, nagkakamali ka ng sobra. Hindi sapat ang ginawa mo ngayon para mapatawad kita. At hindi pa ako kalmado. Sisirain kita ng sobra-sobra. Yung tipong magsisisi ka sa ginawa mo sa akin na panluloko kasama ng gago kong asawa. Isang pagsisisi kung saan gugustuhin mo na lang ilibing ang sarili mo ng buhay. Naintindihan mo ba? Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Jelay si Luna. Nasapu na lamang niya ang kanyang muka. Nanginig ang kanyang balikat hanggang sa pumailan lang sa paligid ang kanyang pag-iyak. I feel so satisfied. Nakangiting sabi ni Luna sa kaibigan niyang si Roxanne. Ba't ang lungkot ang mga mata mo kung ganun? Tanong ni Roxanne sa kanya.
Nabura ang ngiti sa labi ni Luna kasabay ng pagbuntong hininga niya. Kasi pinagkatiwalaan ko sila eh. Nagtiwala ako eh. Pareho ko silang minahal. Pero pareho nilang pinili na saktan ako. Ginawa nila yun. Kaya gagawin ko rin ang bagay na siyang nararapat sa kanila. Igaganti ko ang nakaraang ako na niloko nila. Saka lang maghihilom ang sugat na meron ako kapag wasak na sila. Dagdag ni Luna sa mariing boses. Napagpasya ng dalawa na gawin ang natitirang plano. Sabay silang bumalik sa mansyon ni na Luna at doon hinintay ang pagdating ni Diego. Noong mga oras na yon, walang kaalam-alam sa magiging kahihinat na nito. Luna! Luna! Nagkatinginan sina Luna at Roxanne na nakaupo sa sofa. Boses yun ni Diego at halatang hindi ito masaya. Paniguradong nalaman nito ang nangyari sa restaurant ni Jelay. Welcome home, my dear husband. Namiss mo ba ako? Nanunuyang tanong ni Luna nang nasa harap niya na si Diego. Anong ginawa mo? Binigay ko kay Jelay ang restaurant na yun. Nararapat lamang yun sa pagiging matapat niya. Naputo lang ibang sasabihin ni Diego nang humalakak si Luna. You heard that, Rox? Pagiging matapat daw? Baling ni Luna kay Roxanne na nanunuya ring nakatingin kay Diego. Kapal din talaga ng pagbumukha mong sabihin sa akin yan na para bang wala akong alam sa ginawa nyo? Too bad, huh? Alam ko kung anong bahong tinatago nyo. Inilabas ni Luna ang kanyang cellphone at may pinlay doon na video. Nang malaman ni Luna kung anong ginagawa ng dalawa sa likod niya, nag-set up siya ng tagong camera sa loob ng kwarto nila para mahuli ang mga ito. Pagkatapos yung gawin yun sa kanya, sinimulang imbestigahan ng dalawa. Saan mo yun nakuha? Sigaw ni Diego. Pagkatapos makita na sila ni Jelly ang nasa video. Habang may ginagawang milagro. Kinukunan ko kayo. Nakakagulat ba? Kumalma ka lang. Marami pa akong alam. Marami pa akong alam tungkol sa'yo. Marami akong bagay na pwedeng gamitin laban sa'yo. Gusto mo pa malaman kung ano yun, ha? Nanunuyang tanong ni Luna, kaya umigting ang panga ni Diego. Asawa mo ko, Luna. Weh, talaga? Pero parang hindi ka naman nagpakaasawa sa akin, Diego. Habang ginagawa ko lahat para pasiyahin ka. Ito ka, nagpapakasarap sa hita ng ibang babae. At sa kasambahay pa talaga natin, mga walang ya kayo. Pero ayos lang, sisirain ko kayo at dudurugin ko lahat ng meron kayong dalawa. Kasunod ng sinabi ni Luna ay ang pagpasok ng mga pulis, kaya namutla na ang mukha ni Diego. Mabilis na ipinakita ng mga pulis ang warrant of arrest na nagbibigay kalayaan para kunin siya ng mga pulis. Ano ito, Luna? Anong ginawa mo? Sigaw ni Diego, ngunit hindi sumagot si Luna at hinayaan lang ang mga pulis na arestuhin si Diego. You did a great job, girl. Sobrang proud ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Roxanne at niyakap ang kaibigan. Finally, naipagiganti ko na ng sarili ko mula sa ginawa nila sa akin. Kalaunan, nakatanggap si Luna ng tawag na nagsasabing pati si Jelly ay nahuli na rin. May ebidensya rin kasi si Luna na kasabwat ni Diego si Jelly sa pagnanakaw nito at aware ito sa ginagawang pagnanakaw ni Diego, ngunit wala itong ginawa para pigilan ng lalaki. Sa araw kung kailan hahatulan na si Diego at Jelly, nagkausap pa si Luna at Diego. Asawa mo ko, Luna. Masisira ang imahe mo kapag tinuloy mo to. Alam ko kung gaano ka-importante sa'yo ang kumpanya. Kapag nalaman nila lahat na ito, mawawalan sila ng tiwala sa'yo. Masisira lahat ng pinaghirapan ni na lolo at lola. Sarkastikang natawa si Luna sa sinabi ni Diego. Wow! Kapal na mukha mong sabihin sa akin yan, gayong ikaw may kasalanan kung ba't nagkakaganito ang lahat. Pero salamat sa concern mo. Pero kainin mo na lang yan, kasi hindi ko naman yan kailangan. My company knows I didn't do anything wrong, Diego. Ikaw ang may ginawang mali, hindi ako. Hindi mawawala ang tiwala nila sa akin. Dahil nakikisimpatya sila, dahil tulad nila, naloko rin ako. Na mismong asawa ko pa. Ironic, isn't it? You vowed in front of the priest and the altar, pero nagawa mong talikuran lahat ng yun para lang sa libog na nararamdaman mo? You were supposed to be loyal, to be mine only. Pero anong ginawa mo, ha? Nagloko ka.
Pagkatapos mo mangako na hindi ka titingin sa iba. Dagdag ni Luna, na kung di lang napigilan ni Roxanne, baka nasampal na nito si Diego. She's just a mistress, Luna. Hindi ko siya mahal. Kung gusto mo, bumalik tayo sa dating tayo. Hindi na ako ulit titingin sa iba. Hindi na ako magpapadala sa nararamdaman ko. Sa'yo lang ako. Please, Luna. What a trashy mindset, huh? Di kita kailangan sa buhay ko, Diego. Kung akala mo mananatili pa ako sa'yo pagkatapos ng ginawa mong pagkakamali, no, I won't. I'm filing an annulment. Igting ang pangangputol ni Luna sa ibang sasabihin ni Diego. What? Walang annulment na magaganap, Luna. Hindi ako papayag. At anong karapatan mo magdesisyon? Wala, Diego. Your infidelity is enough to void our marriage. Kaya kahit tumindi ka man, wala kang magagawa dahil ayaw ko na. Wala na akong oras para sa taong katulad mo. Panay sigaw si Diego para pabalikin si Luna, pero hindi na lumingon pa ang babae. Kalaunan, nahatulan si Diego at Jelly na guilty, dahilan para makulong ang mga ito. Guilty of embezzlement, conspiracy, and money laundering. Ma'am, parang awa mo na. Huwag niyo naman ho akong ikulong. Sigaw ni Jelly na pilit kumawala sa mga pulis na nakahawak dito. Magsisisi ka, Luna. Magsisisi ka ng sobra sa pagpapakulong mo sa akin. Si Diego naman, na namumula ang mukha sa sobrang galit. Nakaramdam si Luna ng tapik sa balikat niya. Paglingon niya, bumungad sa kanyang nakangiting si Roxanne. Kasama nito ang abogado na kinuha nila para sa kasong inilaban nila. Here, miss. Naglahad si Atty. Cross Andejas ng panyo na siyang tinanggap naman ni Luna. Ipinunas yun ni Luna sa pawis niya sa leeg at muka. Thanks. Thank you rin dahil inilaban mo hanggang sa dulo ang kaso ko. Nakangiting sabi ni Luna. Buti na lang ho, hindi kayo umiyak. Ang pangit ng asawa mong yun para iyakan mo, Miss Luna. Ang ganda-ganda mo para makulong sa isang lalaking katulad niya. Tura ni Cross na ikinasinghap ni Roxanne. Wait, you complimented her? Ang sabi mo hindi ka nagko-compliment ng babae dahil baka mag-assume sila na gusto mo sila. OMG, do you like my best friend? Dagdag pa ni Roxanne na kulang na lang ay tumili. Mabilis na napakurap-kurap ng mata si Luna sa narinig niya. Ano ka ba, Rox? Baka gusto lang pag-aanin ni Atty. Sandejas yung nararamdaman ko. Wala ka namang nararamdaman na pangit eh. For sure nga masaya ka dahil nakulong sila sa wakas. Kaya sigurado akong may something sa sinabi ng attorney. Angil ni Roxanne, dahilan para maputo ng ibang sasabihin ni Luna. Tama si Roxanne. Well, I have a crush on you, Miss Luna. Kaya ako nga tinanggap ang kaso na to dahil gusto kita eh. Pag-amin ni Cross ng diretsyo kay Luna na nalaglagan pa nga. Tama ako! Tama ako! Tuwang-tuwa na sigaw ni Roxanne. Hindi pa nakontento si Roxanne dahil tinulak nito si Cross papalapit kay Luna. Kaya napahawak naman ng lalaki sa bewang ni Luna. Oh my God, shit, bagay kayo. Sige na, magpa-anal ka na girl. Iba-blind date kita kay Cross pagkatapos. Mabilis na tinulak ni Luna si Cross papalayo. Blind date pa ba yun? Kung alam ko na. Angil ni Luna at tumalikod. Nakangiting tinitigan ni Cross si Luna at Roxanne habang may ngiti sa labi niya. Kinukulit pa rin ni Roxanne ang kaibigan dahil gusto nitong ipares si Luna kay Cross. 8 years later. Hello, ganda. Bati ni Cross kay Luna na nakasimangot na nagluluto ng adobo. Napatikim si Cross dahil ang cute-cute na naman sa paningin niya ng kanyang asawa. Naikasal si Cross at Luna 6 na taon nang nakalipas. Dahil sa nangyaring unang kasal ni Luna, napuno ng pagdududa ang puso't isipan niya para sa ibang lalaki. Ngunit hindi siya sinukuan ni Cross. Ginawa ni Cross lahat hanggang sa umuo si Luna at nauwi sa isang kasalan. Mommy is mad, Daddy, because you didn't kiss her. Sumbong ng 5 taong gulang na anak na babae ng 2. What? Hindi ko nahalikan si Mommy? Really, Princess? Tanong ni Cross sa anak na nakahawak sa mga hita ni Luna. Nanatili pa rin nakatalikod ang babae, bagsak ang balikat habang nagluluto ng adobo. Opo, Daddy. Saka alam mo ba, Daddy, na 4 hours na po kami nagluluto ng adobo, hindi pa rin tapos si Mommy. Papagod na nga po akong tumayo eh.
Sumbong ulit ni Rosie habang nakalabi. Mahinang natawa si Cross. Ang cute nga naman talaga ng asawa niya. Ganda ko? Hi, ganda ko. I miss you. Di mo ba ako namimiss, Malambing na tanong ni Cross at dahan-dahang lumapit sa asawa bago ito hinagkan sa pisngi. Nang hindi umimik si Luna, muling hinagkan ni Cross ang asawa. Ngayon ay sa leeg naman hanggang sa umangat yun sa labi ni Luna. I love you, ganda. Pansinin mo na ako, ganda, please. Sorry na po, hindi na yun mauulit. Promise, ikikiss kita ng ×2 kapag paalis na ako. Nakakatampo ka. Alam mo ba yun? Ha? What? I'm ugly na? Kaya ayaw mo na sa akin, ha? Pumangit na ba ako, Cross? Of course not. Maganda ka. Gorgeous, okay? Sobrang ganda ng gorgeous kong yan. I'm sorry, nakalimutan kita, okay? It was my fault. Puno ng dahan-dahan na sabi ni Cross at pinaharap si Luna sa kanya. Inoff din ni Cross ang kalan bago niya itinuon ang buo niyang atensyon kay Luna. Fine, I forgive you. Pero kapag inulit mo pa, isusufa ka na matutulog. Ayaw kitang katabi ng 3 araw kapag ginawa mo yun sa akin, okay? Taas kilay na tanong ni Luna. Agad namang nagtaas ng kamay si Cross para mangako habang panay ang tango. Bati na kayo, Mommy, Daddy? Singit ni Rosie na kanina pa nakatingin sa mga magulang na may sariling mundo na naman. Yes, baby girl ko, bati na kami na Mommy ganda mo. Pagkatapos binalingan ni Cross ang asawang si Luna. Ako nang bahala sa pagkain, maupo na kayo. Ako nang bahala sa lahat, okay? Pahinga ka na muna dun, ganda ko. Napangiti si Luna sa sinabi ni Cross. Hindi siya nagsisisi na pinatuloy niya si Cross sa buhay niya. Pinatunayan lang naman ng lalaki na karapat dapat ito para sa pagmamahal ni Luna. Kahit ang mga bagay na ayaw ni Luna ay naaalala ni Cross, kahit ang pinakamaliit na bagay. Miski ang pagkaayaw ni Luna sa tawagan na mahal ko o mahal, naalala ni Cross. Kaya palaging ganda o ganda ko ang tawag niya sa asawa na palagi namang nagpapangiti dito. You had a rough day? Tanong ni Luna sa asawa nang nasa pagkainan na sila. A bit, mahirap ang kasong kinakaharap ko ngayon. Pero syempre, walang-wala yun kapag nakauwi na ako kasi ikaw naman ang pahinga ko, ganda. Makita lang kita, kahit saglit na i-energize na ako ng sobra. Napairap naman si Luna dahil doon. Tignan mo yung daddy mo, Rosie. Masyadong bulero. Sumbong pa ni Luna sa anak nila. But you are pretty, Mommy. Daddy's right. Mabilis na tawa si Cross sa naging sagot ni Rosie. Nag-appear pa si Cross at Rosie, kaya napailing-iling si Luna. Kayong dalawa talaga, mag-ama nga kayo. Tura na lamang ni Luna bago nagpatuloy sa pagkain. Ganon din sina Cross at Rosie. Ipinagsandok pa ni Cross ng ulam ang asawa at anak. Makikita na alagang-alaga ni Cross ang kanyang pamilya. Kinakabahan ako, Rox. Tura ni Luna habang hawak-hawak ang braso ng kaibigan. Nasa obigay ni silang dalawa dahil napansin ni Luna ang pagbabago ng mood niya. May mga cravings din siya na madalas nang dinadanas nung pinagbubuntis niya si Rosie. Ano ka ba? Para ka namang first time mommy kumakaasta. At saka, you are planning to have a second child naman talaga, di ba? Pero paano kung di pala ako buntis? I mean, I am overly sensitive this past few days pero baka nagkamali lang ako. Paano kung hindi pala? Ay naku, huwag ka muna mag-overthink, okay? Hintayin muna natin ang results sa test. Saka ka na maglabas ng emosyon mo kapag nailabas na yung results. Saka ano naman yun kung di ka buntis? Hindi naman pinipilit ni Cross na magkaanak kayong dalawa. Tsaka meron na kayong Rosie, di ba? Naintindihan ka palagi ng asawa mo at mahal na mahal ka niya. Hindi ka niya ipagpapalit o iiwan lang dahil dyan, no? Alam mo yun, di ba? Dahil doon, natauhan si Luna. Tama ang kanyang kaibigan. Siya lang talaga itong atat na magkaanak ulit. Hindi naman magagalit si Cross kung di mabuntis pa ulit si Luna. Cross loves Luna's existence. Mas mababaliw pa ata si Cross kung si Luna na mismo mawawala sa buhay nito. Congratulations, Mrs. Sandejas, you are 5 weeks pregnant. Balita ng obigay ni na siyang ikinaawang ng labi ni Luna. Nakarinig si Luna ng tili kasabay ng pagyakap ni Roxanne sa kanya. OMG! Narinig mo ba ha? Magiging ninang na ako ulit, may inaanak na naman ako! OA at masayang sigaw ni Roxanne. I'm pregnant?
Oh wow! Hindi makapaniwalang saad ni Luna. Nang lumabas si Luna at Roxanne sa opisina ng OB-GYN, doon lang nag-sink in kay Luna ang nangyari. Buntis ako, Rox! Buntis ulit ako! Grabe ka naman, girl. Oo, alam ko no, naroon ako sa loob kanina. Kanina pa sinabi sa atin na OB-GYN, pero ngayon ka lang sumigaw? Di lang ako makapaniwala, okay? Pangarap ko magkaanak ulit eh. Gusto kong bigyan ng malaking pamilya si Cross. Dahil kami lang dalawa sa loob ng mansyon. Tsaka si Rosie. Gusto kong maging maingay ng sobra. Kaya ngayong may bago na naman kami miyembro ng pamilya, sobrang tuwa ko. I'm so happy, Rox. Natupad na yung pangarap ni na lolo at lola para sa akin. Pumalpak man ako sa una. Nauwi pa rin naman ako sa tamang tao. Sa taong mahal na mahal ako ng buo. Napangiti si Roxanne habang nakatingin sa kaibigan. You deserve it, girl. Lahat ng meron ka ngayon deserve mo. Pagkatapos ng sinabi, niyakap ni Roxanne si Luna. Wait, paano ko sasabihin kay Cross ang tungkol sa pinagbubuntis ko? Kinakabahan ako, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Let's buy a cake. Ha? Pero wala naman nagbe-birthday sa amin. It will be suspicious, you know. Baka akalain niya, may ka-anniversary akong iba na hindi niya nalalaman. Grabe ka talaga sa asawa mo, hindi naman ganyan kalala mag-overthink si Cross, no? Kung maramdaman man niya may tinatago ka, paniguradong magtatanong siya kaagad sa'yo. Just buy a cake, sabihin mo nang nagkikrave ka. Alam mo naman yung asawa mo, lahat ng gusto mo pinagbibigyan ka. Kahit nga, mas nauna kitang makilala, mas marami pa siyang napapansin at alam sa'yo. Like, nakakainis minsan pero given naman dahil alam ko kung gaano siya kaulol sa'yo, no? Grabe ka naman sa ulol, hindi naman aso ang asawa ko. Ang gwapo-gwapo kayo ng baby Cross ko. Nakangusong sabi ni Luna sa pabebeng boses na ikinangiwi ni Roxanne. Ewan ko sa inyo, mga lovesick fools. Ganito lang naman kainis si Roxanne sa mga nakikita niyang lovebirds. Dahil ang lalaki na gugustuhan niya, may asawa na ngayon. Kaya heto siya ngayon nagmo-move on. Tulad nga ng sabi ni Roxanne, bumili si Luna ng cake. Simple lang yon at inilagay lang sa cake ang salitang I'm pregnant. Hindi rin yun nakikita sa box dahil binalot yun ang box na walang bintana para sa surprise effect. Go lang girl, okay? Kaya mo yan. Saka kailangan niyang malaman to para mainggit ko siya pagkatapos. Nung pinagbubuntis mo si Rosie, siya kagad ang una nakaalam. Kaya ngayon naman, ako na. Ngiti-ngiti na sabi ni Roxanne na ikinatawa ni Luna. Pagkatapos magpaalam ni Luna at Roxanne sa isa't isa, kaagad na umalis ang huli. Si Luna pumasok at agad na nuot sa ilong niya ang mabangong aroma ng pagkain. Dumiretso si Luna sa hapagkainan kung saan bumungad sa kanya si Cross na naka-attire pa din. Paniguradong galing pa ito sa law firm at dumiretso kaagad sa kusina para magluto. Ay ganda, how's your day? Bati kaagad ni Cross kay Luna nang mapansin niya ang asawa. Lumapit si Cross kay Luna bago hinagkan sa noo, pisngit labi. Ayos lang naman. Ikaw ba't nagluto ka pa? Dapat sina Laura na lang pinagluto mo. Ang tinutukoy ni Luna na Laura ay ang dati niyang kasambahay nung kinasal siya kay Diego. Kinuha niya pa rin ito dahil nanatili namang tapat sa kanyang babae. Wala rin tong kaalam-alam sa nangyari. Magaling din ito sa pagluluto at gawaing bahay, kaya sayang kung bibitawan lang ito ni Luna. Nandito naman ako. Sa gusto ko ipagluto ang maganda kong asawa. Upo ka na. Tatawagin ko lang si Rosie para makakain na tayo. Nang maupo si Luna, natapat siya sa paborito niyang lumpiang Shanghai na ulam. Ngunit nang maamoy yon, bumaliktad ang kanyang sikmura. Bago pa man makaalis si Cross, nauna na si Luna tumayo, bago ito tumakbo papuntang sink para magsuka. We should go to your OB-GYN tomorrow. Bigla ay sabi ni Cross na ikinagulat ni Luna. Ha? Napabuntong hininga si Cross sa naging tanong ni Luna. I know these symptoms, ganda ko. Naranasan mo rin to noon. Alam ko na last week pa lang, may nararamdaman ka na. Nagduda ako, lalo na nagalit ka dahil hindi kita na-kiss. And I've just confirmed it yesterday dahil nagkaroon ka ng morning sickness. Halos malaglag ang panga ni Luna sa sinabi ni Cross. Tama nga si Roxanne, mas maraming napapansin si Cross sa kanya kahit mga simpleng bagay. You know I'm pregnant? Hindi makapaniwalang tanong ni Luna.
It's a hunch and am I right? Upang sagutin ang asawa, itinuro ni Luna ang box ng cake na hindi pa rin nabubuksan. Nagtataka man, nilapitan niyo ni Cross at binuksan lang para matigilan ito nang makita ang nakasulat doon. Is this real? Magiging daddy na ako ulit? May baby number 2 na tayo? Sunod-sunod na tanong ni Cross. At nang tumango si Luna, malakas na napasigaw ito sa sobrang tuwa. Daddy, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Rosie na napatakbo papuntang hapagkainan pagkatapos marinig ang sigaw ng ama. You are going to be a big sister na princess. Kaagad yung naintindihan ni Rosie na napatili sa tuwa. Napuno ng tawanan ng buong mansyon ng Sandehas. Inakala ni Luna na hindi niya na mararanasan pa ang ganun kasayang buhay dahil sa ginawang paluloko ng dati niyang asawa. Pero ngayon, natanto niya na nangyari lang yun para makilala niya ang totoong para sa kanya na walang iba kundi si Cross Sandehas. The end.